DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay #1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandian Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandian Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Patuloy na dumarami po ang mga Pilipinong mayroong mataas na blood cholesterol level o hypercholesterolemia. Dahil dito ay tinagurian itong silent killer dahil wala itong sintomas, mga kasama. Ito ang isa sa ating mga naging paksa nung nakaraang buwan. Ngayong hapon, mas malalim na talakayan tungkol po sa pagpapababa ng level ng cholesterol sa dugo ang ihahatid namin sa inyo. Ako po si Rod Marcelino. Welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Pag-usapan natin muli, mga kasama, mga kanutrisyon, ang high blood cholesterol level o hypercholesterolemia kasama ang ating ninang sa wastong nutrisyon, ang National Nutrition Council Executive Director 4 at Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon, si Bernie. Magandang hapon, Rod. At syempre, magandang hapon din po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Actually, natakot ako bigla kasi nakita ko sa yung screen, 83 days before Christmas. Tapos tinawag mo na naman akong Nina. Nakakatakot. Oo, medyo nakakatakot. Habang papalapit, kailangan planuhin na talaga. Oo. Sabi nga ni Angel kanina, yung partner ko sa programa sa umaga, sabi, na-miss ko yung tsokolate ni Ninang Bernie. Nung nagkarampas ko. Sabi ko, hayaan mo, makakarating yan. Okay, tama yung intro mo kanina, Rod. Oo, naging hitik sa impormasyon yung ating talakayan noon tungkol sa cholesterol at madami rin sa ating mga tagapakinig ang nagpakita ng interes sa naging paksa natin. Kaya naman minabuti nating magkaroon ng part 2 sa ating topic na cholesterol. Keep it down. At samahan nyo kami muli ngayong hapon sa ating episode na ito. Muli tayong pinaunlakan, mga kasama, ng ating guest resource person na si Dr. Ian Herbert I. Stanislao, member ng Philippine Heart Association. Magandang hapon po, Dr. Stanislao, at welcome po muli sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon, Rod. Magandang hapon, Asek Bernie, at sa mga tagapakinig natin. Ayun. Gaya ng sinasabi nga ni Ma'am Bernie, naging interesting yung topic natin nung nakaraan dahil ang daming nag-text, ang daming nagtanong, kaya medyo nakulangan tayo ng oras. Hindi natin tackle yung isang importanteng aspeto. Kaya nagkaroon tayo ng part 2. Alright. So, umpisahan na po natin, Doc. Last time po ay nabanggit po ninyo na karamihan ng may mataas na blood cholesterol ay hindi aware na may hypercholesterolemia. Dahil nga halos wala itong senyales o yung tinatawag nilang sintomas. Kaya mahalagang malaman ang total blood cholesterol level ng isang tao. Paano ko po ba malalaman ang lipid profile at gaano ba kadalas dapat nagpapalipid profile para ma-monitor po, Doc, yung cholesterol natin sa dugo? Okay, so tama ka dun, Letrod, na wala talagang nararamdaman ng isang tao may hypercholesterolemia at nalalaman lang ito sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo, no? So, paano nakukuha ang lipid profile? Usually, magfa-fasting muna tayo ng 10 to 12 hours. After that, kukuha ng ka na ng dugo, no? At dun mo na malalaman ang yung cholesterol, total cholesterol, triglycerides, HDL at ang LDL.
So usually yung pagkuha ng lipid profile, no, nagsisimula ito sa pagdating ng 18 years old, no. Opo. Usually 18 pa lang. 18 pa lang, no, kasi sabi nga sa PHA, no, na yung mga risk factors natin para sa sakit sa puso nagsisimula yan sa bata pa lang. Pagkabata. Hindi pala dun sa Hindi pag matanda na. Opo, yung mga nasa 20 above. Kasi ang iniisip natin, bata pa, mababa pa yung kanilang cholesterol, ma'am. Opo. So at 18 kailangan na 18, mag-start na. Oo. So hindi na tama yung sige lang pre. Pwede pa kasi Bata ka pa. Oo. Bukod sa sinasabi nyo nga po, Doc, no, na nag-uumpisa ito sa 18, no? Yung pagpapalipid profile. Sino-sino pa po yung mga higit na dapat ay regular na minamatyagang ang kanilang cholesterol level? Okay, so minomonitor po. idagdagan ko lang, no. So, So, simula 18, 18, tapos Opo. ang next na follow-up noon is usually 3 to 5 years, no. So 18, mayroon ka ng cholesterol. So after 3 to 5 years, kukuhanan mo Magpakuha ulit. ka ulit ng lipid Okay. profile. Oo. Pagdating mo ng 35, no, after that every year na Taon-taon na. ang pag-monitor ng lipid profile. Sino sa atin ang kailangan mag-lipid profile? Lahat. No, Lahat. So hindi lang lalaki. Hindi lang lalaki. Hindi lang babae. Hindi lang babae, matanda, no? Basta pagdating mo sa age na nabanggit natin, whether runner ka, whether office worker ka, whether kahit ano pa ang Yung mga pamilya na may history, Doc, kahit lalo na. Oo. No, kasi yung hypercholesterolemia, ganun din, risk factor din siya para sa heart disease or cardiovascular disease. Ako, Doc, share ko lang, Rod. Sa Yes, ma'am. tuwing birthday ko, di ba, may birthday leave. Allowed kami na birthday leave. Doon ako Lipid profile. Oo, nagpapa-exam. Correct. So, para hindi ko makalimutan, lagi, yun ang date ko sa sarili Yung ko. mismong araw ng birthday, Oo, ma'am. oo. At least meron kang isang date para hindi mo makalimutan, hindi yung random lang na araw. At least pag birthday, alam mo na pagdating mo ng birthday, yun, may set Punta date. ka. Yung lipid profile ba, Ma'am Bernie at Doc, yung kinukuha tayo ng dugo dito sa may braso. braso. Yung madami-dami. Madami-dami. Yung oo. mataba yung lalagyan. Matabang Kasi test yearly, mayroon din kaming medical, physical check-up sa kumpanya, libre yon. Kaya pag doon na sa bandang nakikita Blood namin. chem ang tawag doon, blood Doc, chem. blood Correct, chem. kasama yun. So yung pala yung Kasama lipid yun, profile. Alright. Kaya lang yung ibang mga hindi siya kasama, usually pwede mong i-specify sa mo na kung pwedeng isama ang lipid Cholesterol, profile. Tsaka yung FBS na rin isama na kasi fasting din yun eh. Well, so far okay pa naman yung resulta ko. So Ng yun, lipid Doc. profile, So opo. every year na dapat Every regular year, na. Oo. So minomonitor mo yung ganun. So ako dapat every year na rin. Oo. So lahat po, bata o matanda, meron kayong history o wala, babae at lalaki, at iba pang mga characteristics, lahat. Correct. Klaro si Doc. Alam din natin, Doc, na may mga pagkain hindi masyadong makolesterol. Pero ano naman ba, meron ba yung mga pagkain nakakapagpababa ng blood cholesterol? Nakakapagpababa siya in the sense na pag kumain ka sa mga pagkain na to, wala nang naidadagdag na source ng fatty acids or source ng cholesterol, no? So, pag kumain ka ng mga pagkain na ito, mababawasan talaga ang cholesterol mo kasi wala na siyang naidadagdag, no? So katulad ng uso na ngayon, no, available na sa mga supermarket natin yung mga oatmeal, oat bran, high fiber foods, mga kidney beans, no, apple, peras, prunes, kung sa Pinoy naman yung mga kamoteng kahoy, kangkong, no, yung may lettuce naman tayo, no, cabbage, no, yun, ito yung mga pwede nating kainin para hindi na madagdagan yung source ng cholesterol and eventually bumaba yung cholesterol levels ng dugo natin. So sa ating dietary guidelines, Doc, nakalagay talaga doon na kailangan kumain tayo ng 5 servings of fruit, of vegetables and fruits kada kain. Pero ano yung merong bang tip na anong type of preparation? Yung gulay yung o ano? ang
recommendation usually is fruits and vegetables, and sa vegetables mas maganda kung fresh, no? Kasi the mere fact na niluluto mo yung gulay, nawawalan siya konti ng nutrients, no? So ang ano nila is 80% dapat yung fresh na vegetables, then 20% lang yung cooked vegetables sa overall na kakain mo mong vegetables for the day, no? So yun. Tapos pagka di ba ang katunayan ro, di ba, mahal ang gulay. Sa ngayon kasi yun ang number one complaint nila. Bibili sila ng gulay for sabihin natin 2,000 pesos per week. Yung 2,000 daw na yun, kung bibili ka lang ng karne at isda, mga 2-3 linggo na yun. So pero para sa akin depende sa kung anong gulay ang binibili nila, ma'am. Correct. Sabi mo yung kangkong siguro mura lang. Pwede nga itanim yun pwede itanim mo yun sa ano mo, sa paso, yung upland kangkong. Pwede na. Kung mga spinach naman ang kailangan, siyempre mahal yun. Yung mga kaya meron akong mga kaibigan na cardiologist, no, na meron silang ang tawag doon urban garden, no, urban vegetable garden. So nagpa-plant sila doc ang nagpa-plant. Correct. Sila mismo na. Tapos after that, pag ano na hina-harvest nila kasi parang tutubo na lang yun, kuha ka na lang ng ano. So yun, another more affordable, no, cheaper sources ng ano vegetable. At saka ang tip doon, hindi mo i-harvest yung plant. Yes, ma'am. Oo. Anong tawag doon? Kakat ka lang ng mga leaves, no? Pipitas ka lang. Kung ilan yung kailangan mo sa isang meal para tutubo na naman ng fresh leaves yung gulay. Wag nilang bunutin hanggang sa root. Ganun lang. Tapos meron tayong yung pinggang Pinoy, siguro narinig na ho ninyo lahat yon, no, na dapat 50% ng plate ninyo o ng plato ay dapat puro gulay at prutas. Kalahati. Hindi yung kalahati kanin. No, usually kasi yun ang pinakamarami yung kanin tapos ulam. Tapos dun sa 50% mas marami ang gulay kaysa sa prutas. Okay. So pag-usapan natin ngayon ang ating word for the week, Rod. Opo, ma'am. At ang ating word for the week related din sa hypercholesterolemia ay lipids. Yan. Ang lipids ay taba o fat na hindi kayang lusawin ng tubig. Ito po ay matatagpuan sa mga cell membrane ng mga hayop at maging ng mga halaman. At kasama ang carbohydrates at protina, ang lipids po ang tinaguriang building blocks ng mga selula. Kapag ang lipids ay sumailalim sa metabolism, ito ay nagiging oxidized at naglalabas ng enerhiya. At ang enerhiyang ito naman ang ginagamit ng ating mga selula or cells. Ang cholesterol at triglyceride ay mga halimbawa ng lipids. Ito rin ay maaaring makuha sa pagkonsumo ng mga pagkaing may taglay na fatty acids, ng mga neutral fats at oil at steroids tulad ng cortisone. Ang labis na lipids sa katawan, ito yung nakasasama sa kalusugan. Ang sobrang lipid kasi na hindi nagagamit ng katawan upang pagkunan ng enerhiya, ito yung mga naiipon at nagiging taba. Ang lipids naman na tulad ng cholesterol at triglycerides ay maaaring maipon sa loob ng mga ugat na magdudulot naman ng pagbabara sa daluyan ng dugo o blood vessels. Ayan, yan ang connect ng lipids sa ating pinag-uusapang hypercholesterolemia, Rod. Opo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am, para sa ating word for the week. Doon naman sa mga may mga tanong patungkol po sa ating topic ngayong hapon, abay pwede po kayong mag-text sa 0921-431-1044. Ulitin ko po, 0921-431-1044. Para sa mga gumagamit naman po ng Globe, 0927-650-6795 o di kayo tumawag sa 882-2374. Speaking of tawag, may caller po tayo. Agad-agad. Bigyan daanan natin si Richard ng Malabon. Doc, may tawag po tayo. Richard, good afternoon, Richard. Tanghali po. Magandang tanghali, Richard. Kumustang kainan? Ay, katatawa. May gulay ba at prutas? Pero naman po. Ayun. Very good. Natanong ko po kung
paano po na-associate natin ang blood cholesterol sa heart disease? Yung blood cholesterol sa heart disease, no? Yes, sir. Meron tayong level ng cholesterol dapat sa blood nun. May normal level tayo. Kasi yung katulad sinabi ni Ase kanina, kailangan natin yung cholesterol as building blocks ng mga cells natin, ano? Pag sumobra siya, naiipon siya ngayon sa mga ugat natin, no? Hindi lang sa puso, pwedeng sa brain, pwedeng sa lahat ng mga ugat natin, no? So doon siya naiipon. Okay? Pag sumosobra lang siya from the normal levels. Okay, Chard. Meron ka pa bang tanong? Pwedeng bumati na lang. Sige, pabonos. Nakilala ko din yung sa inyong program, taga-nutrition, radio nutrition yata si Nina. Meron kayong andyan, parang staff na Nina. Nina, anong apelyido? Nina? Ilang po. Mukhang ano. May admirer. Yung isa kumunta ako dyan. Regards ka na lang namin sa kanya mamaya. Tawag din sa kabila. Monitoring your program. Thank you very much. Okay. At syempre, panoorin nyo rin po yung dating episodes natin. Pati ngayon, sa YouTube channel, Radyo Mo sa Nutrition Year 6. One word lamang po yun. Ayun. Pwede rin pong maki-interact din po kayo sa amin sa hashtag Radyo Mo sa Nutrition Year 6 at i-add nyo rin po kami sa inyong circle sa Google+. Mapapanood din nyo po kami in high definition sa Ustream DZXL Online TV, sa Signal Digital TV Channel 209 at sa Dream Cable TV Channel 5. Syempre, nasa Facebook din po ang Radyo Mo sa Nutrition. One word lang po yon, i-like nyo lang po kami. Friends na tayo. Sundan nyo rin kami sa aming Twitter account na Radyo Nutrition. Wala pong Mosa, Radyo Nutrition lang. One word din po yon. At maaari nyo rin kaming bisitahin sa aming website sa nnc.gov.ph at official Facebook page na NNC Official. Ilan na ba yung nag-like sa ating... madami. Nasa trending tayo. nasa 1 million na ba tayo? Hindi pa naman. Wala pa. Mamaya. Anyway, Asik Bernie, ito nang isa sa mga inaabangan, inaantabayanan ng ating mga tagapakinig. Ang text question of the day. Bawat isa po sa unang 6 na makakapag-text ng tamang sagot ay mananalo ng 100 pesos worth of cellphone load. Ayan, ang tanong po mga ka-nutrition, walang kaduda-duda, mananalo kayo sa pabilisan na lang ito ng pag-text. Magbigay po ng 2 sa mga nabanggit na dietary tip upang mapababa ang kolesterol sa dugo. Naku, napakadali ng tanong. I-text po ang inyong sagot sa ganitong format. Full name, space, eksaktong address mga kasama. Pag sinabi nating eksaktong address, kasama dyan ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan, space at ang inyong sagot at isend po sa 0908-579-6898. Sa ating pagbabalik ay ipagpapatuloy natin ang talakayan tungkol sa pagpapababa ng blood cholesterol. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pang-10 commandment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong kanyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Alright mga kasama, welcome back po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. May tanong tayo rito, Dog. Ay, mukhang talagang ang daming interesadong malaman patungkol sa kanilang kolesterol. Dog, tanong ko po kung paano po maiiwasan para di magkaroon ng mataas na kolesterol. That's coming from 6414. Okay.
So, may iwasan natin ang pagtaas ng kolesterol sa pamamagitan ng pagkain ng tama, no? So, sundin nyo lang yung pinggan Pinoy, no? 50% dapat ng pinggan ninyo. Dapat majority doon gulay, no? Gulay, bawasan ang pagkain ng matataba at mamantika. No, matataba at mamantika. Yan pa naman ang paborito ng mga Pilipino. Kasi yun ang source ng Tapos ano mo. physical activity para magamit yung mag-exercise, no? 1 hour of moderate exercise. So yung simpleng lakad hindi ho considered as moderate exercise. Hindi po siya enough, no? So dapat moderate exercise, no? Yung brisk walking, yung hindi naglalakad, no? Yung malapit ka ng tumakbo na lakad, yun. So yun, exercise, tamang pagkain, at bawasan ang pagkain ng matataba at mamantika. Yun. Sige, bigyan natin ng daan itong several text questions, Doc. Ano kasunod niyan? Good PM po. Galing ito kay Texter 1270. Tama po yung topic nyo kasi mataas po cholesterol at meron din po ako sa heart, pero 2 years na po ako high blood. Alright. So, pag meron ng kasamang high blood at meron na ring problema sa puso, doon na pumapasok yung kailangan meron na ring iniinom na gamot para sa cholesterol, no? So, yung mga gamot sa cholesterol, ano na po ito, no? Evidence-based na ito mga gamot na pag ibinigay ito sa mga pasyente, no? Nagbibigay ito ng benepisyo sa pamamagitan ng number 1, pagpababa ng cholesterol, number 2, para ma-prevent yung heart attack kung hindi pa ho kayo nag-heart attack, no? At kung nag-heart attack na kayo, hindi maulit, no? Prevention din ito para hindi mag-stroke, no? At saka para hindi maulit yung stroke kung sakaling nag-stroke na sila. So yun ang pag-uusapan natin maya-maya, Opo, ma'am. Pero tanong naman ng texter 2533, epekto ng mataas na cholesterol kung pagpapalpitate minsan ang puso ko. Yung palpitation ay hindi siya connected sa cholesterol, no? So, may ibang problema kayo doon sa regarding sa palpitations, no? Baka nakita nyo yung lab nyo. Kinabahan. Hindi, excited. Palpitate. Yung mga mahilig sa kape dyan. Tsaka baka meron din siyang problema sa thyroid hormone. Okay, so magpatingin po. Magpatingin. Okay, magandang tanghali po, Doc. Kay Texter 3617, ano po bang gamot sa varicose veins? Sa varicose veins? Meron po kasi ako at saan ko po kaya nakuha ito? Si Leia pala ito ng Bataan. Okay, so varicose. Connected ba yan sa cholesterol? Mataas yung cholesterol. Hindi naman diretso, no? Pero may mga gamot doon, isa na doon yung Daflon, no? Para kasi masakit ang merong may varicose veins. So yung Daflon nakakatulong yun para mabawasan yung pain, no? Tapos maibalik yung blood na naiipon sa paa papunta sa balik sa katawan. Pero wala siyang connection sa cholesterol. At saka pwede ring mabanggit natin, Doc, na yung katawan natin nagpo-produce siya ng cholesterol. Correct. So yung mga pagkain na kinakain mo, no? Pag kinain mo siya, dadaan siya sa atay. Yung atay, siya ang gagawa ngayon ng cholesterol. Siya ang building blocks ngayon para doon sa mga cells mo ng katawan, no? Kaya kailangan talaga makontrol yung intake kasi mismong katawan ay gumagawa. So dapat nasa normal levels yung cholesterol, no? Hindi nabanggit kanina, ma'am, ni Doc, yung iwasan yung pagkain ng mga matataba. Mamantika. Kasama na siguro yung mga maalat, matatamis, may high blood, yung mga ma-foods. So, pero aminin po natin, hindi ganun kadali, Doc, o baguhin yung nakasanayan na lalo ng ating tayo pa naman. Gusto natin yung talagang maraming mantika, medyo maalat-alat. Sabi kasi kung anong bawal, yun ang masarap. Yun ang masarap. So ano po bang may papayo ninyo, lalo na dun sa mga kamag-anak at kaibigan ng mga taong may hypercholesterolemia para naman ay maging successful po sa pagbabago ng kanilang diet, Doc? Okay, number 1, walang shortcut para mapababa yung
Ang galing sumagot ni Doc. Correct. Lahat So, dapat magpa-lipid profile. Ngayon naman, mag-exercise. walang shortcut. Ayun, walang shortcut. So, mag-exercise, Serious kasi kumain to ng tama, no? Libre lang yung kumain ng tama, no? Libre lang yung mag-exercise ka, may marami pang benepisyo makukuha, wala pang side effects, no? Mas mahal pa yung sobra. Mahal yung gamot. Mas mahal yung gamot. Tapos yung iba Gamutan. natatakot pa sa side effects. Ayan na, no? So, yun lang, walang shortcut. Dapat mag-exercise every day, 1 hour, no? Tamang pagkain. Yun lang para Iwasan ng maiwasan. stress. Iwasan ng pagkain ng matataba, Huwag mamantika. magsigarilyo. Correct, huwag magsigarilyo. So, yung bukod sa modification ng diet, Doc, ano naman yung treatment? Sabi mo nga hindi natin na-tackle ito last time. Yung mga gamot po na binibigay. Okay. So, as I've said, pag mataas na ang cholesterol at may kasama ng sakit sa puso or mataas na blood pressure, no, sinabayan na ng diabetes, mga ganon, kailangan ng mag-medication yung isang tao, no? Ano ang mga gamot nito? Usually, ang tawag sa buong klase ng gamot na ito ay statins, no, at fenofibrate. So, doon na pumapasok yung mga simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, no? So, itong mga gamot na ito is pampababa ito ng cholesterol, no? So, ito lang yung nakakababa ng cholesterol. Yung mga pagkain, bumababa ang cholesterol kasi nababawasan ang source ng paggawa ng cholesterol. So, ito, yung mga gamot is nakakababa talaga siya ng cholesterol. So, number 2, pag umiinom ka ng mga ganito, statins, fenofibrates, no, napoproteksyonan din yung sarili ninyo para hindi kayo mag-heart attack or stroke. Correct. Stroke. May isang caller pa tayo. Pwede pa ba? Pwede pa naman. Oo, kaya pa. Mabilisan lang siguro si Josie ng Antipolo. Hi, Josie. Josie, magandang hapon. Good afternoon. Dok, tanong ko lang po kasi yung pong kasing gamot kong amlodipine. Yes. Nagmanas po kasi ako doon. Ngayon po, pinalitan po siya ng Losartan. After 1 week ko po siyang iniinom. Parang lagi po masakit yung ulo ko sa umaga. Okay. So, yung anong milligrams pala ng amlodipine? 10 po. 10 milligram po yung amlodipine. Alright. So, yung amlodipine, meron po siya talagang less than 1% na side effects, which is yun yung pangmamanas ng paa, no? Opo. Pero hindi ito dahil sa meron kayong sakit sa puso or merong sakit sa bato, kasi yun ang ina-associate minsan ng mga pasyente na baka may sakit ako sa puso or sakit sa bato, no? Yung amlodipine kasi ang ginagawa niyan is pinaparelax niya yung mga ugat mo, no? So, yun, naiipon lang yung mga tubig sa paa kaya kayo nagmamanas. Okay? Kung sumasakit naman ang ulo ninyo sa Losartan, no, na hindi nyo naman nararanasan dati, pwede rin meron kayong adverse reaction dun sa Losartan, bumalik lang kayo sa doktor ninyo para mapalitan yung gamot ninyo. Ang importante is makontrol yung blood pressure. Okay? Alright, Josie, thank you po. Thank you po. Okay, thank you, Josie. Maraming salamat. Ma'am, may dalawang tanong pa tayo. Ang dami tayong tanong sa ating text line. Ganun ba? Alright. Tanong mula kay 2234. Magandang tanghali po. Doc at Acid Bernie, tanong ko lang po, ano naman po yung epekto sa katawan ng kulang sa kulang naman ito sa cholesterol? Okay. May ganun ba, Doc? Kulang? Meron. Meron kasing mga certain studies na, no, sa field namin na ang tawag namin doon is J-curve, no? J-curve. So pag mababa na siya, no, dapat pag mababa maganda ang effect, no? Pero minsan pag mababa na tumataas. So tumataas yung risk pag masyado namang mababa, no? Kaya nga dapat yung cholesterol levels mo within normal, no, within normal. Pag sobrang baba naman, kasi di ba we've said earlier, yung cholesterol, these are all building blocks, no, ng katawan natin. Yung cells, which is yun yung pinaka unit of ano natin, no, ng katawan natin, no, kailangan niya rin yung cholesterol. So pag sobrang baba naman, hindi din maganda. Kaya nga yung iba, yung mga doktor ninyo, pag nakitang mababa na yung cholesterol, no, binabawasan yung dose ng
ng statins or fenofibrates. One more question from 2510 Doc. Magandang hapon, Asik Bernie at Doc. Di man ako kumakain ng mga may taba. Kaning gulay isda lang ang kain ko. Bakit bawat BP ko ay 160/110 aking BP? Thank you, si Junang Taguig. Okay, so walang connection po ang cholesterol or lipids sa blood pressure. Yung blood pressure, hiwalay po na sakit po yun, no? Usually, pag meron kayong family history ng may high blood, talagang may tendency pa kayong magkaroon ng hypertension. At pag mahilig kayong kumain ng maalat na pagkain, hindi lang po ngayon, simula pa ho nung bata kayo, magde-develop po talaga kayo ng high blood. So, kunyari, maalat na yung pagkain, sinasawsaw pa sa patis, dadagdagan pa ng bagoong sangkanin. Tapos baka siya nagsisigarilyo. Yun. Kasi nakakadagdag din yun, Doc, di ba? Correct. So, bago tayo magano para hindi makalimutan, meron ho kasing programa ngayon ng Philippine Heart Association, no, na nabanggit ni Doc. Ang tawag doon ay 52-100 or 5-2-1-0-0. So, ano ba ang 52-100? So, ang 5, ibig sabihin noon, 5 servings of fruits and vegetables, no? So, every day. So, sa umaga, mayroon kayong vegetables and fruits. Bakit 5? Siyempre, may merienda tayo sa umaga. So, yun. Prutas naman na high fiber, no? Tapos, lunchtime, ganun din. Tapos, yung merienda sa hapon, and then yung dinner. So, 5, no? 5 servings of fruits and vegetables. Ano yung 2? Eto, medyo masaklap na to sa karamihan sa atin. A maximum of 2 hours of recreational yung screen time, yung panonood ng TV. Ngayon kasi high-tech na, panonood ng iPad, tablet, iPhone, yung mga teleponong high-tech ngayon. Dapat in 24 hours, 2 hours max lang. Ay naku, yung iba 24 hours. Iba 24 hours. Then, yung 1 is 1 hour. Dalawa yung 2, di ba? May yung 2 is, yun nga, maximum of 2 hours recreational screen time and 2 grams of salt. Yun, yung kaninang caller natin, yung may high blood, yun po. 2 grams of salt per day. No? 2 grams of salt per day. Okay. Yung 1 is 1 hour of moderate exercise. No, 1 hour of moderate exercise. Yung lakad sa mall ng 2 oras, hindi po yun moderate exercise. Okay? Dapat so, moderate exercise, correct. Brisk walking, yun ang pinaka-minimum ng moderate exercise. Yung 0 sugar sweetened beverages. So, yung mahilig uminom dyan ng Coke, no, Pepsi, yung mga sweetened soft drinks basically, no? Dapat 0 sugar sweetened beverage. And yung pinakahuling 0 smoking. No, 0 smoking. So ito po yung programa, acronym 52100. 52100 or 52100, no? Yung 52100 programa ng PHA yon para ma-prevent yung cardiovascular disease, no? Kasi yung cardiovascular disease nandoon na, yung may mga high blood, mataas ang cholesterol, diabetic, lahat nandoon na. So dun sa 52100 covered na po siya lahat. Okay, Philippine Heart Association po yung sinasabi ni Doc na PHA. Okay, Rod, kailangan na natin mag-recap. Dami na naman natin ng napaka-interesante kasi yung ating topic. At upang makaiwas po sa panganib na dulot ng atake sa puso at ng stroke, dapat ay panatiling nasa normal na level ang cholesterol sa ating dugo. Ang ideal na blood cholesterol level ay hindi hihigit sa 200 milligrams per deciliter ng dugo. Alamin ang inyong cholesterol level sa pamamagitan ng lipid profile na banggit ni Doc. Once you reach 18 years old, magpa-lipid profile, start na. Every 3 to 5 years, mag-repeat. At pag 35 ka na, kagaya namin, dapat taon-taon na, Rod. Tama. At gawin ito upang mabantayan ang dami ng cholesterol sa iyong dugo.
Ang regular na pag-ehersisyo at pag-iwas sa mga pagkaing matataba, matatamis, maaalat ay makakatulong upang masiguro ang pagpapanatili ng blood cholesterol sa mababang level. Cholesterol, keep it down. Yes! Nakasama natin na muli ngayong hapon mga kasama ang ating guest resource person na si Dr. Ian Herbert Estanislao, member ng Philippine Heart Association. Maraming salamat po, Dr. Estanislao. Final message po para sa ating mga kanutrisyon ngayong hapon, Doc. Okay, maraming salamat din po para sa opportunity na ito, no? Sa radyo, marami tayong ma-i-inform na tao, no? Maabot na tao. So, eat right, no? Kumain ng tama. Okay, bawasan ang pagkain ng matataba, maalat, mamantika, matatamis. Correct, matatamis, bawal manigarilyo. Okay. Basically yun lang yung gist talaga, no, for a healthy lifestyle. Huwag pong kalimutan yung exercise 52100 ng Philippine Heart Association at ng lahat na po ng pang sa every all. Maraming salamat po again, Dr. Estanislao. At samantala, Rod, i-announce na natin ang winner na nanalo ng tig-isang daang pisong cellphone load. Nag-send na tamang sagot sa ating text question of the week na magbigay ng 2 sa mga nabanggit na dietary tip upang mapababa ang kolesterol sa dugo. Ayun, at eto yung mga winners natin, ma'am. Ang unang winner of 100 pesos na cellphone load ay mula sa Asuncion Street, Poblacion, Lagaway, Ifugao, Carmelita Diaz. Congratulations! Pangalawang winner of 100 pesos na cellphone load from Modesta Subdivision, Parang Marikina City, Noramita Visaya. Ang pangatlo naman ay si Lydia Madan from Bangkal, Abukay, Bataan. Congratulations to Victor Ortega. Yun yung pang-apat na winner natin. Victor Ortega. From number 5 ay mula po sa 993 Block 5 Sports Center, Adna Surba, Cabanatuan City. Congratulations to Daniel hindi ko masyadong maano yung kanyang apelyido. Daniel Yaguno ba to? From Cabanatuan City. Ang pang-anim ay mula sa Mataas na Lupa Street, Lipas City. Congratulations to Arden. Hindi to si Alden, ha? Arden. Okay. 3 babae, 3 lalaki. Tama. Congratulations po sa ating mga winner. Sana'y nabusog na naman kayo ng kaalaman sa ating talakayan ngayong hapon. At huwag po kayo mag-aalala dun sa mga hindi naming nasagot na tanong ngayong hapon dahil ang dami pa rin nagpapadala ng kanilang mga katanungan, mga kanutrisyon. Bari po pa rin kayo mag-text ng inyo pong mga katanungan sa 0908-579-6898. At kahit wala na po tayo sa ere, ito ay sasagutin ng ating resource person na si Dr. Ian Herbert Estanislao sa pamamagitan po ng ating production team. Dahil yan po ang tunay na serbisyo publiko ng radyo mo sa nutrisyon. Muli po tayo magsasalo-salo sa isa na namang malusog na talakayan sa susunod na Sabado po sa ganap na 12:30 ng tanghali dito sa radyo mo sa nutrisyon sa DZXL 558. Tandaan mga kanutrisyon, dito po sa radyo mo sa nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisisikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawain kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamayan. Ako pong inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, si Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Year 6. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.